Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kaniyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea at sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kaniyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kaniya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo kung paanong ang mga tao pinupuntahan si Jesus upang humiling ng kanilang kagalingan. Tunay ngang noong mga panahong iyon, marami nang pinagaling si Jesus sa kanilang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya nga narinig natin na si Jesus pinagkakaguluhan ng mga tao. At ang mga tao nais mahipo man lamang si Jesus upang sila ay gumaling. At narinig natin sa ating ebanghelyo kung paanong ang masasamang espiritu nagpatira pa sa harapan ng Panginoon. At sila mismo ang nagsabi at naghayag na si Jesus ay anak ng Diyos. Ibig sabihin,
pati masamang espiritu, nakikilala ang kadakilaan at kabutihan ni Jesus bilang Diyos at dakilang manggagamot. Kaya nga si Jesus Nazareno, siya ang mukha ng awa at pagmamalasakit ng Diyos. Uulitin ko po, si Jesus Nazareno ay ang mukha ng awa at pagmamalasakit ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, maraming tao ang gumaling. At kapag pinag-usapan natin ang kagalingan, hindi lang ito pisikal na kagalingan. Kung hindi, ito ay isang kabuuang kagalingan. Kagalingang pisikal, emosyonal, at espiritual. Alam po ninyo, marami sa atin humihingi ng kagalingang pisikal. Pero ang hindi natin nababatid, mas higit natin kailangan ang kagalingang espiritual. Marami sa atin gumagaling, pero pagkatapos gumaling, bumabalik sa dating bisyo at sa lumang buhay. Pero ang kagalingang hatid ni Jesus Nazareno ay isang pangkalahatang kagalingan. Sa wikang Ingles, ito yung tinatawag nating total healing, na hindi lang pisikal na sakit at karamdaman ang kanyang pinagagaling, kung hindi ang kabuuan ng ating pagkatao kaniyang pinagagaling. Kaya kung inyong mapapansin, sa ibang mga kwento sa Ebanghelyo, ano ang unang binibigay ni Jesus? Bago niya pagalingin ang may sakit, sinasabi niya, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Inihahanda ni Jesus ang katawan sa kanyang kagalingan. Bago pa gumaling ang katawan, binigyan niya na ng kagalingan ang ating espiritu at kaluluwa. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa ating pagaling, hindi lang natin ipinapanalangin ang ating pisikal na kagalingan. Kung hindi, humihiling tayo kay Jesus Nazareno ng pangkalahatang kagalingan. Maaaring mapagaling ka ng doktor sa iyong pisikal na karamdaman. Pero pag uwi mo sa bahay, nagdurugo pa rin ang iyong emosyon at kaluluwa. Ang mahalagang kagalingan, hindi lamang pisikal, kung hindi kabuuan. Ito ang hatid sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga pagmasdan ninyo, pati ang masamang espiritu na kumakapit sa tao, natatakot kay Jesus. Bakit? Dahil ang hatid ni Jesus ay kabuuang kagalingan ng tao. Ang mga masasamang espiritu na bumabagabag sa tao, kayang-kayang paalisin ni Jesus Nazareno. Kaya nga sa misang ito, tayo'y nagdarasal hindi lang para sa ating pisikal na kagalingan, kung hindi tayo rin patawarin sa ating mga kasalanan, hilumin sa ating mga emosyonal na sugat at karamdaman. Gayon din, ang mga bagay na hindi natin makayanan, isinusuko natin sa Diyos at humihiling tayo ng kagalingan. At huwag tayong magdadalawang isip. Lumapit tayong lagi kay Jesus Nazareno. Dahil ang hatid sa atin ni Jesus
ay ang ating lubusang kagalingan. Nais ni Jesus na tayo ay lumaya sa ating mga sakit at karamdaman. Pero may kailangan tayong gawin, gaya ng mga ginawa ng tao sa Ebanghelyo. Dapat hanapin at lumapit tayo kay Jesus. Huwag tayong mag-alinlangan, kumapit tayo sa kaniyang awa at higit sa lahat, manalig tayo sa kaniyang mabathalang pagkalinga. Tiyak yon, mga kapatid, makakamit natin ang lubusang kagalingan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.